Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 7 to 13. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ay teka lang. May something sa... Ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakicheck na lang sa ibaba. General reading tayo, Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or teka lang anak, mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang iyong edad. Tandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Walang sino man, wala sa card at kung ano man. Meron tayong Cancer, Sagittarius, Virgo, and Gemini. Oh, yan, sarap ng kiss ng anak ko. Okay. Maaring ba sa inyo, isa sa bahay lang kayo? O maaring yung trabaho nyo isa bahay? No? And then, ang nakikita ko rin dito is may mga sitwasyon na magtatapos na. Kumbaga, there's a rainbow after the rain. Ganyan. May mga pagtatapos na sitwasyon. Ako nakikita sa iyo, may mga sitwasyon na mag-heal. May mga sitwasyon, may mga wish come true na maaaring paparating na or paumpisa na or makakamit. Napinupuan po talaga si mami, anak ah. Siba sa inyo is may mga isipin kayo na gusto nyong simulan. Pwedeng negosyo, ganyan. Kasi there's a business, negosyo, finances. Ako na nakikita dito or maaring nahandoon yung may mga gagawin kayong action na gusto nyong mag-gain yung wealth nyo or dumating ang abundance. May mga paninindigan ka daw. Kung sabi dito, kung umpisahan mo ang isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo, at maninindigan ka dito, at mag-a-action ka dito, no? Mangyayari daw yung bagay na yun. Kumbaga, makakaramdam ka ng kasiyahan, pwedeng kung sa money to, yes, money, there's a money coming, or may mga gain wealth, may mga abundance coming din. No? Pero may mga bagay kasi o sitwasyon na need to progress, ang sinasabi rin. Iproseso mo. Pero kung pag pinoreseso mo yon 100%, makukuha mo siya. Yun ang sabi. May taong may sakit, or magkakasakit. Kung sino man yan, or ikaw man ito, alagaan niyo yung sarili niyo. And then, may mga transformation o mga pagbabago magaganap o mangyayari. Lalo na sa finances mo, no? Magkakaroon ng pagbabago dito. Yung iba, i-progress nyo, ha? Yung iba dito, may, abundance. May papasok na pera, may mga papuri. Ako nakikita dito, may pupurihin ka o may papuri ka marireceive, vice versa. May magbibigay ng pagmamahal. Maaring ikaw ang magbibigay ng pagmamahal or siya ang magbibigay ng pagmamahal sa'yo. Sa iba naman, this is a romance, no? Iba dito sa romance. Kung nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan or pag-aaway in the past, maaring this time is magkakaroon kayo ng pagbubuklod-buklod or magkakaroon ng healing process. Yun ang nakita ko. Sadness, depression. There's a loss. Ako nakikita, maraming klase yung loss. Ha? Tandaan mo, maraming klase yung loss. Loss of money, loss of hope, loss of confidence, loss of someone, loss of pet, loss of something. Yan. May mga ganun ako nakikita dito. Tingnan natin ang energy mo. Pero may may ma-achieve ka raw, meron. Happiness.
As in happiness. Parang you rebuilding o you structure something into your life. Nandun ka sa sitwasyon mo. May mga bubuuin ka o kukumpunihin. Pwedeng relationship, pwedeng trabaho, pwedeng business, pwedeng something na magiging stable. Yun, ang nakikita ko dito. Sa iba dito, pagtatapos yun, ibig sabihin, may mga, tulad na sabi ko, hardship is ending. Energy ni Taurus. Nakaka-receive ka ng text message or news with someone, communication or information. Feeling emotion, yes, meron. Or magkakaroon ka ng mga reflection from the past situation. Energy niya. Ano ibig mo sabihin? Ano ba yan? Energy mo is medyo walang pagkilos, ano? Maybe you're stuck. Ang nakikita ko dito. May mga sabi ko, di ba, kailangan i-progress. Yan, di ba? May mga need to progress. Energy mo rin, sudden change, no? May mga sudden change. Ate, good ba? Hindi, bad siya. Sa nakita ko to. Kasi handun yung emotions sa nakita ko dito. May mga out of control situation, ako na nakikita. May mga movement na pwedeng i-delay. There's a delay or cancel. Ako na nakikita sa'yo. Inano ko dito. O kaya naman, may mga bad timing situation. Ako nakita. And also, energy mo, low kasi yung energy na nakukuha ko. Sana wala kang sakit, no? Or someone is pwedeng may sakit. Or handun lang yung overthinking o mga inaalala sa iba sa inyo. No? And then also, energy ng iba, stagnant ito. Na-stagnant kayo. Kumaga, nahihirapan kayo or handun ka sa sitwasyon mo na gusto mo talaga ng freedom or you want to ending something into your life. Yun. Nagiging slow ang mga bagay-bagay sa'yo, Taurus, sa nakikita ko dito. May mga ini-illusion ka, dinidaydream ka, at kinikim-kim-kim-kim, nagkakaroon distraction or nagkakaroon ng mga doubt in any situation in life. Negativity to, no? More negativity. May mga hindi na-actionan or unproductive. Nagkakaroon or magkakaroon, may mga distraction kasi sa iyo, no? To take it action or to ending something into your life. Parating. Anong parating ko kay Taurus Universe this week? Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, magkakaroon ng lungkot or there's a isolation situation. May mga, dami dayo. May mga frustration ako na nakikita sa iyo. Ikaw or someone may frustration, no? Maari din may may nagsisinungaling. May nagsisinungaling dito. May cheating. And also, ang nakikita ko dito, I don't know, hindi ko alam kung ikaw ito, no? Pero sabihin ko dito, yung iba sa inyo, hindi kayo nagtatrust sa intuition nyo. Yung alam nyong may warning na ibinibigay sa'yo pero hindi mo, ini-ignore mo siya. Yan, may mga sitwasyon na ini-ignore ka. Yan, may mga sitwasyon na hindi ka na, there's a lack of trust situation. Ako nakikita dito sa sitwasyon mo, may mga bagay na
parating, may i-analyze ka daw, parang mag-iisipan, ganyan, may mga progressing o may mga hihintayin ka to start a new beginning in life or to achieve yung wish come true mo na yon. So nakikita ko dito. May tao na nagigilty or may tao na nanay-hate niya yung sarili niya. May pagja-judge din ako na nakita dito. Yan, ibig sabihin may taong, either ikaw magja-judge dun sa tao na yon or someone's judging you. Kasi may nakikita rin din ako dito na pag-uusapan ka or pagchichismisan ka. Yun ang nakikita ko dito. May tao rin na maybe this is you or someone din na want to be alone at ayaw mo nang makipag-socialize, no, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, minsan kung sino man yan. May tao ko nakikitang gano'n sa iba sa inyo. Or pwede naman may inaya ka pero ayaw niya. Dito lang muna ako, ganyan-ganyan. Kayo na lang muna. Or vice versa, may inaya ka. Ayoko muna, dito muna ako, want to be alone. May mga ganang sitwasyon ako nakikita sa iyo. Want to be independent or being an independence, itong nakikita ko rin sa iyo. Pero may iba dito, there's a union ng mga family, no? Yan, may magkakaroon din. Hindi siya ngayon, hindi man siya September, Taurus, siguro by October. Yan, may mga, within the 10 weeks, 10 days, 10 months, by October, something, may mga union, or 10 minutes, pwede rin, 10 hours. Union, harmony, pagkakaisa, or may mga fortunate outcome na magaganap sa buhay mo. Kumbaga may mga kasiyahan or there's a peaceful, may mga end of the difficult situation happen into your life. Parang nandito siya. Kumbaga ngayon pa lang i-progress mo na siya. No? Kung hindi man pa ito nangyayari sa nakita ko dito. Handito yung concern mo when it comes to your stability, no? With concern mo when it comes sa kung may negosyo ka, malit man o malaki yan, or sa trabaho, or sa pera. Yun na nakikita ko sa dito. You want to be happy, lalo na yung pagdating sa family mo, no? O sa relationship. Gusto mo maging masaya sila, maibigay mo yung gusto nila, masuporta mo sila. Kaso, may mga time kasi na hindi pa kaya or hindi mo maibigay ng full. Ano ang dapat iwasan, universe? Ano yung siyang na? Ano, wala. Bibi siyang na yun. Kukuha. Dapat iwasan ni Taurus. Bibi siyang na yun. Ang gamin na. Ang dati siya na yun. Salawa. Salawa siya na yun siya. Baluga. Ito na. Dami tayo. Kilo. Dun. Mami hatalay dito ka la. Dun anak. Ate di. Naku, may something. Someone. Okay, may tao nagsisinungaling. Ibig sabihin sa iba sa inyo, okay, dapat mong iwasan. Mamaya ko lang sabihin. Dapat mong iwasan yung malack of idea ka. Malack of plano ka. Maparanoid ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Huwag kang maging too much paranoid. Ano? Or sa mga tao na paranoid, ganyan, umuiwas ka doon. Iwasan mo yung mga taong defensive or sa sarili mo, being a defensive person, kung alam mo namang may mali, di ba? Ka sa sarili mo. And iwasan mo rin yung hindi ka mag-focus sa sarili mo, hindi ka mag-focus to structure or to reveal, to achieve something into your life, yan. You need to focus dun sa bagay na yun. Iwasan mo yung mga tao na hindi supportive sa'yo. Iwasan mo na to emotion o yung mga tao na danger. Yung mga disorganized ka sa pera mo, sa business mo, sa stability mo. Maging maging organized ka, ang sinasabi rin dito. Hinawa ako kasi yan ako nakabantay. Diba? Iwasan mo yung, hindi mo gamitin yung ano mo, yung karunungan mo o yung katalinuhan mo, syempre isa yun, 'di ba? Umiwasan mo yung mag-ingat ka ha.
Mag-ingat ka sa salita mo. Huwag kang pabigla-biglang magsasalita na hindi mo pinag-iisipan. You need to be very careful. Siyempre, umiwas ka sa mga tao or sa iyo rin, sa sarili mo, yung being a rude or yung pagiging wala sa katwiran or bastos yung pagsasalita. Ganyan. Maging aggressive, no? Iwasan mo rin yung being a sarcastic. Iwasan mo yun. Tsaka yung mga tao na ikaw, or sila, vice versa ha, yung paniniwalain in a situation na hindi totoo. Yung, or umiwas ka dun, or yung mga tao na nagmamarunong, ayaw magpatalo, ganyan, umiwas ka, or pwedeng ikaw rin, hanggat maaari, wag na, wag ka nang maki-join, ganyan, o wag kang maging ganun, no? Yung mga dapat mong iwasan. Yung sadness, iwasan mo rin yan. Love. Kamusta ang love ni Taurus? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Yung mga tao na nagma-mind games, iwasan mo. Tsaka yung yung mga tao na magaling, mahilig mang insulto, or ikaw din sa sarili mo, yung huwag ka mangi-insulto ng tao. Alam mo, oo, tama. Tinignan ko, tama ba sinasabi ko? O, tama naman. O, diba? Kailangan may reviewing din, diba? Kailangan, review din pag may time. Diba, sabi ko ka doon sa portal natin, review and refine. O, diba? Ganun din ako, kailangan review din. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kung sino man siya. Uy! Turn around. Okay, when it comes sa love. May umalis. May umalis na pala. May umalis. Ba't may lungkot? Ang laki ng pinagbago, no? Ang laki nagkaroon ng malaking pagbabago when it comes sa love sa'yo. Parang there's a big situation na hindi talaga naging maganda, no? Pagdating sa love. Sa iba sa inyo, ha? Yun na nakita ko. Okay, kasi may separation ako nakikita no? Nagkaroon ng separation, naging single ang isa, tumahak at nag-move on ang isa. Pero may nalulungkot. May taong nalulungkot. Itong tao na to is stuck siya sa nakita ko dito. Nagkakaroon siya ng jungling. May mga sitwasyon na they feel alone, feel rejected, feel niya is iniwan siya sa ere, or sobra yung sadness nitong tao na to sa nakikita ko dito. No? Kung titingnan ko siya dito, na loss of control yung relationship, no? Nagkaroon ng bad luck sa relationship. May pinagdaanan na sobrang bad luck, or na may mga uncontrolled situation dito sa relationship, nagkaroon ng struggle, nagkaroon ng puot, conflict, nagkaroon na lack of direction, no? Isa sa inyo na lack of direction hanggang sa dumating yung time na nagkaroon ng separation. Yun na nakikita ko dito. Maring na-attract with someone, iba, kasi may nakita kong ibang tao dito. Kasi nandito rin si Two of Swords, no?
Yun ang nakikita. Ate, babalik ba siya? Babalik ba siya eh? Teka lang. Babalik siya. Hindi eh. Kasi marami na nagbago. Pero naalala ka niya. Or maybe naalala mo itong taon na to. Biglaan. May mga biglaang nangyari. Na dinimdim yung sitwasyon. Magulo ang isip. No? Yun na nakikita ko dito. Maaring dito sa tao na to nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanya. Yun na nakikita ko. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanya. Pero dumalabas kasi sa akin devil. Dito. Kung kukonek siya sa'yo, hindi. Hindi ko nakikita yung connection. Pero, kasi may boundary na kayo eh. Nagkaroon ng boundary. Malaki na yung nagbago. Sobrang malaki nagbago. Yun na nakikita ko. Yan. Kaya nagkaroon ng separation. Maaring nangyari ito po. Maaring 2 beses na ulit na gano'n na nangyari sa relationship. 2, 1, 3, manyan. Maaring gano'n, ano. Kung ilang beses man yan. Naging paulit-ulit kasi yung, naging gano'n yung situation, no? Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, may mga bagay na kailangan yung pag-usapan. May mga bagay na kailangan yung i-fix, no? Dito sa sitwasyon. Maaring sa iba is nagkakaroon ng kaguluhan o nagkaroon ng pagbabago or may mga naging sagabal sa relationship. So nakikita ko dito, there's a pain. Handun yung depression, eh, kumapit na lang yung isa, no? Pag hindi niyo pa to na-fix, kumapit kayo kasi, sana wag naman. Sana wag dumating yung point na mag-separate kayo, syempre, no? Nakita ko rin naman yung hindi yung pagpapahalaga ng isa sa inyo. So nakita ko, siguro may mga need na i-fix lang sa relationships. Maaaring nagkakaroon minsan ng hindi pagkakaintindihan, conflict, ganyan. Maaring may mga puot or may mga uncontrolled situation, may mga sitwasyon dito sa relationship na paulit-ulit na nagaganap o nangyayari. Yan, yun na nakikita ko. Loss of control kasi ito, no? Yan, ang nakikita ko dito. Sana medyo mag-open up kayo hanggat maaari, no? Maaring ikaw may kinikimkim ka o yung isa may kinikimkim na hindi mo alam o ikaw o siya hindi rin niya. May mga ganun. Baka may mga kailangang pag-usapang maigi, no? To fix. May mga ganun. Pag-usapan niyo maigi pagka nagkakaroon kayo ng problema. Ha? Na pag-uusapan naman ang lahat. Kung may mga nawala din ng buhay, kasi there's a loss situation din ako nakikita, itong tao na to hindi pa to nakakatawid. Yun na nakita ko sa kanya. Hindi pa siya nakakatawid. Ilang taon man yan or ilang buwan man niyang nawala, hindi ko pa nakikita yung pagtawid. Parang may something pa na na parang hindi niya pa, sa iba is parang hindi niya pa totally matanggap yung situation. Parang unwelcome to change yung tao na yun. Or may mga sitwasyon pa na sinasabi niya na mayroon pang kailangang asikasuhin kaysa kailangang gawin o kailangang i-fix yung situation. Yan. Meron pa siya, paring nakamanman to sa'yo, no? Yun, parang may gusto siyang ayusin na isang bagay, isang sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. O, diba? Nanakot pa talaga si ate. Taurus. Ay, 555 oh. Sardines. Diba? Taya kayo.
Malay nyo, yan yung ano, nyo. Okay, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Maraming tatakbo sa isipan mo. Magiging magulo ang pag-iisip sa mga bagay na gustong gawin o actionan in life. Magkakaroon ka na pag-isolate in life. May mga manifestation din ako na nakikita na pinag-iisipan mo. May mga mamimiss kang tao or may mga marireminizing ka from the past situation sa nakikita ko dito. May mga conflict tulad ng sabi ko kanina. May mga hindi pagkakaintindihan, mataas ang ego, may mga pag-uusapan din o may mga pinag-uusapan related to a territorial. May mga hindi pagkakasundo, pwedeng mga magkakapatid or mga anak man yan or sino man yan. Pwedeng 4, 5 ang nakikita ko dito. Pwedeng kasamahan sa trabaho rin kung ilan man sila o kayo. And then also, there's a bullying ako na nakikita dito. May mga tao na want to compete sa'yo or ando yung competition with someone or may tao makipag-compete sa'yo. You feeling lonely, sadness sa nakikita ko dito. May mga unfinished business ako na nakikita sa iyo. May nawala na talagang buhay pala, no? Sa nakita ko dito. May nag-ending. Something abandon ang nakikita ko dito. Siguro may taong inabandonahan ka or inabandonahan mo. Hindi ko lang alam kung may sakit kayo or someone is masakit yung likod o sumasakit yung likod. Sa nakita ko dito. May taong naghihintay or maybe you're waiting for something. May mga excitement situation ako na nakikita dito. Nagiging mabagal yung takbo ng situation. Maaaring may mga mababagal na decision making, mabagal ang pasok ng pera sa iba, no? Maaaring ganun. Or may mga pinag-iisipan ka na nagiging very slow lang sa nakikita ko dito. May mga opportunity or idea na darating sa buhay mo. Mag-trust ka lang sa intuition mo. Maaaring iba sa inyo ay meron kayong business, malaki man o maliit. Ito. May darating na manifestation within the month or pwedeng next year ito sa nakikita ko dito, no? Or pwede rin naman na mamaya lang makuha nyo na yung money na yon or yung manifestation na yon. Magiging magnetic ka. Magnetic ka, Taurus, na nakikita ko dito. Sa iba dito is opportunity ito. Maaaring kung gusto nyo ano to? Mag-iba ng trabaho, okay. Kung gusto nyo mag-business is okay din. Sa nakikita ko dito kasi there's a renewal o may sitwasyon na magbubunga, no? Or may sitwasyon na magiging maganda or magkakaroon siya ng development or magiging maganda yung outcome na yon sa nakikita ko dito. And then, sabi rin dito is may hihingi sa'yo ng tulong, support, pera, parang ganun, or bibigyan mo siya. Yan ang nakikita ko dito. Magulo yung isip mo. You want to getting away with something to start a new beginning in life. Pero, ang nakikita ko sa'yo dito is pinag-iisipan mo siyang maigi. Hindi mo alam kung sa yung direction mo. Nag-isolate ka, tulad ng sabi ko kanina, may mga pinanghihinayangan ka, at may mga failure situation, may mga pinagsisisihan din ako nakikita sa iyo. Ay, dami dayo anak, dami yo. No? Dami. May dalawang tao ako nakikita, hindi ko alam kung may someone, may, iba dito may third party, no? May third party. Ako nakikita. Naku naman, ba't mo naman ganun? 2 persons kasi nakikita ko dito. Kasi iba naman sa involved ka sa trabaho, pwede rin na pang umaga kayo, magiging pantanghali o panggabi. Mag-change yung ano mo. O pwede na sa section 1 ka, napunta ka sa section 2, section 3. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. So, nakita ko dito. Oo nga, no, dalawang tao. Ganun, may dalawang tao. Anak dami yun. May nag-backstab pala, no? May pagtataksil, backstabbing, rock bottom. Ako nakikita, may namatay in the past. May naghihintay. Merong tao na
Hindi ko alam kung ikaw ang nagkaka-interest or someone is nagkakaroon siya ng interest sa'yo. Yun na nakikita ko. Vice versa. Arigatou namaste, God bless.